Performer! Ano ba ang nagpapaganda sa isang pelikula o palabas sa telebisyon? Apunten! Magandang kwento? Consumatum est! Fuego! Magagaling na artista? Hindi ako mabuting tao. 1, 2, 3! Kabigha-bighaning mga kuha ng kamera? Props? Visual effects? Editing? Ganda! Lahat yan. At ito pa. Ito. Ito. At ito. Ang mga sound effect na ganito, hindi madalas napapansin. Pero hinahanap-hanap ng ating pandinig. Silipin natin ang mundo na hindi madalas nakikita. Okay. At kilalanin ng mga alagad ng sining na kumikiliti at bumubusog sa ating mga tenga. Sa kanilang opisina sa puso ng Quezon City, araw-araw, lumilikha ng movie magic ang mga empleyado ng Nara Post-Production Studios. Sound ang kanilang specialty. Isang bagay na hindi nakikita pero naririnig at nararamdaman. Big boss ng studio, si Mike Idioma. Mahigit 3 dekada na siya sa industriya. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. Pamilyar siguro kayo sa ilang proyekto niya. Tulad ng Jose Rizal noong 1998, mas malalim ang sisisirin natin ngayon. At Muro Ami noong 1999. Back-to-back Best Picture winners lang naman sa Metro Manila Film Festival. Kahit yung mga ganyan, ngayon, cool pa may mga... Para kay Mike, ang sound na naririnig natin sa isang palabas ay kasing halaga ng video na ating napapanood. Because you're part of the storytelling eh. So kung nag-storytell ka sa picture, dapat yung sound ganun din. Kung hindi pa kayo kumbinsido sa kahalagahan ng tunog sa ating buhay, pakinggan nyo ito. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nakakarinig ka na. Diba? Hanggang sa mamatay, hanggang doon sa nag-aagaw buhay, nahuhuli raw yung sound na mawala. Oh, di ba? Wow, that's really profound. Sa isang bahagi ng studio, ipinakita sa akin ng isang nakaaaliw na teknik sa pagdisenyo ng tunog o sound design. Ito po yung studio na nagre-recreate kami ng mga sounds. Isa si Janina sa senior sound designers ng Nara. So, ano yung mga nandito sa loob? Para siyang mukha siyang, parang garahe na... Garahe cum junk shop. Parang junk shop, no? Daming gamit. Yeah. Sa kwartong ito, kinagaya ang tunog ng mga tao, hayop o bagay na nakikita natin sa pelikula. Halimbawa na lang, ang footsteps o yabag ng isang karakter. So, ito ay grava. Grava, yes. Usually, depending sa mga beach na rocks. So, minsan ito yung ginagamit namin. So, yan yung tunog niya. Okay. Then, this one, the smooth cement, usually sa mga garahe po. Yeah, so, iba po yung movements ng
sa smooth. Then this one is the wood pavement. Okay. Usually sa stairs or yung mga bahay na old school na bahay na kahoy, puro kahoy. So medyo mas ano siya. Then this one po is the sand. Usually sa mga beach. So mas muted yung tunog. yes po. This one is the soil. So usually sa mga forest na mabato po. Then the grass. To enhance the grass naman po, usually this film po. So ito, ginagamit po namin siya for the pag inapak po siya. Dried leaves. So, yun yung parang may dried leaves ka pong inaapak. Oo, mga tuyong dahon, Yes po. Sa isang sulok, meron namang koleksyon ng iba't ibang klase ng kasuotan. Like this is the soft cloth po. So, yan. So, kung action po yung ginagawa namin, usually depende po sa suot pa din kung naka-leather or like normal cloth po. Pag normal cloth, may enhancement. So, ibig sabihin, sumuntok ka po. So, yung movement, yes. Yun. Sige nga, ito natin. Oh! Parang lakas ko sumuntok bigla, no? Oo nga, no? Naririnig ko nga yun kapag may mga action sequence. Yes po. So, another texture. May mga di rin inaasahang kasangkapan na katunog ng mga bagay na madalas nating nakikita sa pelikula. For sure, I don't know if marami pong nakakaalam. When it comes to guns po, akala nila, ito lang. Ito lang. Like normal gun. Pero po sa film, kung gusto po natin i-enhance, so gagamit kami ng doorknob. Ganon. Yes. So doorknob po, let's say. Oo nga, no? So pag inaangat po yung baril, Meron tunog. yes po. Ito, pwede naman po siya sa, sa kabayo. Oh. Yung tigidig effect. Opo. Or pwede rin dito sa gravel. Yes kapag po. Pag ganyan. Pag mabato. Oo nga, no? So yun po yung ginagamit namin. Dahil sa kayo yung naglalapat ng sound sa ginagawa ng mga artista, sa isang banda, parang umaarte din ba ang mga Foley artist? Yes po. Kailangan mo i-mimic yung movement nila. Especially when they walk. Pag naglalakad sila, may iba't ibang style po kasi yung mga artist or yung mga character maglakad. May iba't ibang klase ng sound sa isang pelikula na minimix o pinagpapatong-patong ng isang sound engineer. Ang tatlong basic: music, dialogo o yung usapan ng mga karakter, at sound effects. May iba't ibang uri rin ng sound effects. Pero tumutok muna tayo sa idinemo ni na Janina. Foley ang tawag dito. Ipinangalan kay Jack Donovan Foley, isang direktor noong 1920s na unang nag-develop ng technique. So ano bang nangyayari sa paligid mo? Or naglakad kayo, hinawakan mo to, pinindot mo to, uulitin natin yan. And that's the art of Foley. Ang Foley at iba pang sound effects humuhugot ng inspirasyon mula sa mga natural na tunog sa ating kapaligiran. Ang freelance sound engineer na si Luis gumagala sa labas para maghanap ng mga kaluskos. Katok at kalansing na pwede niyang gamitin sa kanyang mga proyekto. Alam niyo yung bigla na lang may maririnig ka, gagawin ko, lalapitan ko yon, may dala naman akong portable audio recorder, i-record ko. Minsan na may nakita ko na, uy, pag inapakan ba ito, anong tunog dito? Tunog ng kotse.
hayop minsan, yan, aso. Kasi isipin ko baka mamaya may kailanganin akong tunog eh. Na ito yung babagay. Bata pa lang daw, interesado na si Luis sa mundo ng sound. Dahil nga yung papa ko dati nagtrabaho sa isang radio network. Naririnig ko minsan sa radio drama. May mga gumagawa ng effects nila. On the spot, on the fly. So sabi ko parang okay din to ah. Nag-aral sa isang music school si Luis. Pero ang bulto ng kanyang kaalaman sa audio engineering, natutuhan na raw niya sa trabaho. Noong time na yun, sir, wala namang School of Audio Engineering sa Pilipinas. Eh. So, ang umpisa ko sa sound talaga, trainee. So talaga sabak agad sa trabaho, doon ka na natuto? Yes, sir. Babasa ako ng manual. Spend ako ng halos magdamag doon sa studio. Timpla ka ng kape. Mag-set up ka ng mic. As in lahat. Sinamahan ko si Luis na maglakad sa paligid ng kanilang village. Yung puno, sir, ng ano? Ano-ano kaya ang tunog na aming madadatnan? Ito. Hala. Hollow blocks. Di ba minsan kailangan niya yung tunog niyan, basagin mo. Tapos magagamit mo na yon, ilalagay mo na sa bangko mo, ika nga. Gamit ko na yun. Hollow blocks mo ba yan? Sayang. Sira na. Buti na lang sa'yo yan. Kung sa kapitbahay, baka pagalitan tayo. Katulad nito, sir, pine tree yata to. Mahangin lang ng konti, nakukuha ko. Yung pag pinutol nyo siya, Yung branch. Tulungan kita. Dali. Ayun. Yung ganon. Yung putol niya. Kaya lang ingay ko. Isa pa ako. Ako tutulong ako sa'yo. Sorry, pine tree. Yun. Pwede parang buto na nababali, no? Kaysa naman magbalikan ng buto, hindi naman natin magagawa yun. Tama. Kahit mga pangkaraniwang bagay, nahahanapan ng gamit ni Luis. Hindi palalampasin, kahit linamukos na lata. Kaluskos ng damo. O kalabog ng sinisibak na puno. Pero may mga inspirasyon din daw na matatagpuan sa loob ng bahay. Kunin natin, sir, yung pag buhos ng tubig dito sa sa tasa, tapos may kutsarita ba to? Yun. Sige nga, gawin na natin. Isip na rin ako. Tapos itong mga lalagyan ng tsaa, pwede rin itong gamitin na parang pang foley, ano? Pwede rin, sir. Minsan, akalain nyo, hindi pwedeng gamitin, pero baka magtunog prito. Recorded na, sir. Mapakinggan nga ang mga na-record namin. Okay, kunyari naman napakan. So ito na yung mga kailangan sa Foley na iniisip natin. So ito yung raw files pa Raw lang. file pa lang yan, sir. Ayusin pa, lilinisin. Kung may ingay pang konti, tapos ipaprocess pa ng ibang plugins. Tapos ito yung ilalapat mo ngayon, natatiming mo dun sa video. Tatiming ko dun sa visual. Nice. Ano kayang pwedeng gawin sa na-record naming sounds sa tabi-tabi? Abangan! Sa ngayon, balikan muna natin sila Janina sa Nara Studios. Gusto ko kasing ma-experience ang tunog ng isang proyekto kapag kumpleto ng nakalatag ang sound design nito. Then,
This one po, ito po yung Foley. So, medyo marami. My gosh, hindi ko na-realize ganyang karami. Parang, ito, Nasa 100 plus tracks. oh my gosh. Oo. So, ganun po siya ka-detail Oo. for sound. Hindi lang po siya music dialogue lang po. Correct. Unahin natin ang isang eksena mula sa 2024 Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Ganito ang tunog niya nang lumabas sa sinehan. Bakit ka bumalik dito? Sir, Dala ka galing labas? sir, ano sir, mga damit ko lang yan sir, mga damit. Ano dala mo? Damit. Ito. Anong laman ito? Buksan mo. Lagayan ng pagkain ng pusa, sir. Kontrabando. Pero pansinin niyo kung anong mangyayari kung tatanggalin ang Foley sa eksena. Bakit ka bumalik dito? Sir, So, dito sa eksenang ito, yung music intense din eh. Nakakadala rin. Tapos, syempre, yung acting nila, yung dialogue, may effect yun at it's a well-acted scene. Pero, pag tinanggal natin yung sound effects, para nagiging flat na siya eh, no? Yes po. So, parang nagiging bland yung buong scene. Mm-hmm. So, parang nagluluto ka lang, walang condiments. Oo. So, Matabang. Yes. So, kailangan po siyang i-match talaga sa sound design. Kung gusto nyo pa ng sample ng kapangyarihan ng Foley, heto naman ang trailer ng upcoming film na Gabi ng Lagim. Baliktarin natin. Tanggalin natin ang music at dialogue at pakinggan lang ang Foley at sound effects. Nakakakilabot pa rin, di ba? So, medyo mas complicated ng konti po yung sa mga horror thriller. Kasi kailangan po namin siyang bigyan din ng konting jump scare. Ano yung mga ginagamit nyo sa ganitong genre ng film na hindi nyo usually gagamitin sa ibang klase ng pelikula? Usually po, for yung mga vomiting, mga gore effect po, siya, ginagamit namin siya. Then yung mga creaking sound, Right. yung mga floor creakings. Oo, sa sound pa lang matakot ka na. Yes po. Dahil na-inspire ako sa trabaho ni Janina, naisipan namin gumawa ng maiksing kwento o short film. Gamit ang mga Foley na aming na-record kasama si Luis. Makasap sa ating mga edit.
Maging successful kaya? Rolling. Ladies and gentlemen, presenting ang prinitong itlog. Itinatampok ang inyong lingkod. Roll! Ladies and gentlemen, presenting ang prinitong itlog. Itinatampok ang inyong lingkod. Welcome to my cooking show. Sunog. Mukhang hindi magiging blockbuster o award-winning film ang Prinitong Itlog. Katuwaan lang ito para ipakita sa simpleng paraan kung paano ginagamit ang Foley. Pero sa huli, ang lahat ng elemento ng sound, music, dialogue at sound effects kasama na ang Foley, kailangang magsama-sama para maikwento ang isang istorya. Panoorin at pakinggan uli natin ang isa sa paborito kong moment sa anumang pelikula. Ang makabagbag damdaming pagtatapos ng Jose Rizal. Sa larangan ng sound, anong nasa likod ng pambihirang eksenang ito? Hahayaan ko ng si Mike ang magpaliwanag. So yung mga footstep doon, sobrang mabigat. Ito na yung yung execution. Kailangan talaga tumahimik na. Wala nang pag-asa. Kargen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Hangin na lang. At saka yung bumagsak siya, wala na. Patay na. Ang eksenang ito, nakaukit na sa alaala ng mga manonood. Tiro de gracia. Ganyan magkwento, gamit ang sound. ¡Muerte a los traidores! ¡Viva España! I even mixed this piece on the same room, no? Way back, no? On this very same room. No? So, empleyado pa lang ako noon. So, ito yun. Kaya sobrang memorable sa akin. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina
es Dios. Kasi parte ng pagkikwento, yung naririnig mo. Di ba? Sa loob ng 3 araw ay kanilang lulusubin ang 8 bayan. So dapat hindi makalimutan ang bawat yapak, ang bawat binitawang bagay sa lamesa o kung saan man, ang bawat galaw, ang bawat kaluskos, dapat nandoon pa rin siya. Formar! Carguen! Apunte! Mga tambak naman kayo eh. Hindi man nakikita ang mabusising trabaho ng mga sound engineer, mahalagang pakinggan ng kanilang storya. Yung sa amin, yung sa akin, ang tingin ko kasi passion to eh. Hindi lang naman to trabaho eh. Kaya hindi ko na siya inalisan kasi dito ako masaya eh. At the same time, kahit paano kumikita. So yun, yung pagiging artist ko, natuloy ko pa rin. And then the ambiance? Ang mga pelikula at palabas na ating kinagigiliwan, hindi lang nililikha para magbigay aliw. Mix it with your emotion. Dahil ang magandang kwento, pwedeng magkaroon ng malaking ambag sa lipunan. Ibalik natin na lahat tayo may pakialam. And then you just react. Parang ang corny kung sasabihin mong makabayan ka, pero sana imulat lang yung isip na Pilipino ka. Narinig niyo ba yon? Kaya ko, sir. Ganyan dapat. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.